Pwede na po ba tayo magsimula? Hello, RMTs? Yes Hello. po. So bago po tayo magsimula, laging tandaan na RMT, 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 QT. Pangalan mo'y nasa PRC. Ikaw ay RMT. Guys, yung mga kuya, ate, or mga makakilala man po kayo, no, may kakilala man po kayo na nag-take nitong last March board exam, guys, for sure pangalan nila ay nasa PRC na. I believe ngayon na ata, I believe and I hope sana ngayon na po i-release ang resulta. I-congratulate nyo po sila kasi soon naman, kayo naman po ang magiging RMTs. If I'm not mistaken, according po kay Doc Liwanag, kayo po ay gagraduate this coming July, no? Around July, no? So I know lahat po kayo na nandito na nakikinig sa akin, sure, i-claim natin yan, gagraduate at magiging registered. Legit po, hindi fake na scientist, kundi legit na registered medical laboratory no scientist. Yes naman, mga giging bachelor's degree, bachelor's holder na po kayo. No, konting tiis na lang mga RMT. So ngayon guys, mag-start na po tayo kasi marami po tayong i-discuss. As much as possible, matapos natin yung kalahati nito para sa next meeting po natin sa April 10, matatapos natin yung buong part 1. Okay? So sabihin nyo lang ulit o i-inform ko, sabihin nyo lang sa akin ulit kung mahina ang internet connection. Okay? So guys, for our references, ito sa level ng karunungan, lagyan ng 3 puso para sa 3 letra ng inyong pangalan. Pakitandaan po, paghima ka guys, napaka-must know po ang 2 libro na ito. Number 1, we have Rodax. And number 2 guys is yung Turgeon. Guys, maniwala ba kayo sa akin? Meron pong mga batch sa board exams. Guys, ako po ang discussion ko is more sa mga lumabas sa board exam. Bakit? Kasi doon po kayo pupunta. Okay? Ito yung kagandahan ng MTAP review nyo guys, no? Kumbaga, aware kayo or alam nyo na, no, yung mga lecture nyo, mga nagdi-discuss din sa review center, alam nyo na kung ano yung mga lumabas, yung mga trend ngayon na ginamit ng examiner. So anyway guys, alam nyo ba, sa board exam, si Rodax at si Turgeon po, yan ang pinaka-main references po nila. Lalo na po, may mga batch po na Turgeon, kinaka-copy-paste lang ang question po galing sa end chapter quizzes po ng Turgeon. As in, copy-paste yung tanong, pati po choices. Now guys, tandaan nyo po, aralin nyo po itong 2 na to. Kaya lagyan ng 3 puso para sa 3 letra ng inyong pangalan. R, M, T. Now guys, simulan na natin. Introduction po muna tayo. Hematology, no? Ito yung subject na gusto mong himatayin, gusto mong himatulog. Di ba? Ang sarap tulugan. Ito po ay isang sa subject na mahirap din kasi marami, malawak, no? And at the same time, hindi mo alam kung ano yung mga itanong. Pwedeng mababaw lang, pwede ding sobrang hirap lang. Pero guys, if you will understand the concept of hematology, mas madali na siyang intindihin. Mas importante guys na alam mo ang nangyayari pagdating sa hima. Hindi kasi siya din kagaya ng micropara. Yes, mahirap din ang micropara, mga ganong subject. Marami din, more on memorization. The more you memorize kasi sa mga subject na yon, the more na mas marami kang maisagot. Sa hima kasi guys, yes, we also need to memorize, pero we need to understand the concept. No, kailangan alam mo kung anong nangyayari, bakit naging ganon, bakit mga ganyan, para mas madali pong aralin ang hima. Now, anyway guys, start na po tayo. Blood. Simulan muna natin sa blood, okay? Direct to the point po muna tayo. Hematology from the Greek word haima, which means blood, no? And then logi or logos, which means study. So, hematology guys, it means study of blood, yung dugo ng tao. Now guys, tandaan po natin, ang dugo po ng tao, bibilisan ko na lang po, pakisabi na lang kung masyadong mabilis bibilisan ko po. Now guys, ang dugo po ng tao, pakitandaan po, ang total volume po natin is average 5 to 6 liter for male and 4 to 5 liters for female. Recall sa board exam, lagyan ng 3 puso para sa 3 letra na inyong pangalan. Alam nyo ba, lumabas yan noong 2023. What is the average volume of blood? Walang nilagay na female, walang nilagay na male. Kung wala po nilagay na male and female, guys, copy-paste lang po ito sa libro po ng Turgeon. Ang sagot po, kung wala pong gender or sex na tinanong po, ang pinaka-best answer is 5 liters. Kasi kung papansinin nyo, for male, guys, 5 to 6. Tapos pag female ka, guys, 4 to 5. So ang pinaka-range niya talaga is 4
4 to 6. So ang pinakagitna ng 4 to 6 guys is 5. Guys, tandaan nyo po, recall po yan sa board exam. Napaka-basic na question, okay? Now guys, ang dugo po ng tao, pag sinentrifuge po yan, mahahati po yan sa iba't ibang layer. Now guys, tandaan na lang po, meron po tayo 55% fluid portion. This is also known as your plasma or serum. So mamaya i-discuss natin anong pinagkaiba ng plasma or serum. Now guys, dyan po sa ating 55% fluid portion, guys, it is made up of 90% water. So marami pong tubig sa ating pong dugo. Totoo po yan, no? Kaya nga po tinatawag din ang ating pong dugo as the river of life, di ba? Daluyan ng buhay. Yan po yung parang river, ilog ng buhay. Now guys, tandaan nyo na lang po 90% water and 10% other substances, mga organic and inorganic substances. Now yung 45% naman po ng ating dugo guys, yan naman po tinatawag natin ng mga formed elements. Diyan po makikita yung mga iba't ibang cells. Diyan po makikita ito po yung mga RBC po na, mainly RBC ang pinakamadami po na blood cell. Pakitandaan, ang RBC po ang pinakamadami na blood cell. And of course guys, meron din po tinatawag na Buffy coat. Ang Buffy coat naman po natin, yan po ay less than 1% ng ating po mismong whole blood or total blood. And yan po marami dyan yung mga platelets and also what you call the WBCs. Now, ang Buffy coat po natin, nakahati po yan sa tatlong layer. Itaas ang level ng karunungan. Lagyan ng tatlong puso para sa tatlong letra ng inyong pangalan. Pakitandaan po, the uppermost part ng ating Buffy coat, yan po ay mostly platelets, no? Andyan halos lahat yung mga platelets. So ito po, merong recall sa board exam, no? Ano nga ba yung pag-separate ng mga molecules or yung mga substances na yan na nasa ating dugo, naka-based po ba siya? Naka-based po ba siya base saan? Yan po ay naka-based po sa kanilang specific gravity, no? The more na mas mabigat ang isang substance or isang molecule, the more na mas magsisettle down siya. Okay? So pakilagay na lang po based on specific gravity. Okay? So pakitandaan niyo po yan ha. Lumabas po yan sa board exam. Yung pag-separate daw po ng mga substances or molecules sa isang dugo na centrifuge ay nakabase saan? So yung mga choices ng examiner dyan, if I'm not mistaken, meron po doong nakalagay na specific gravity, meron pong nakalagay doon na osmolality, parang something like that, or mga pH, kung ano-ano. Guys, that is based on specific gravity. Kung wala po siya sa choices, kung wala po, pwede nyo pong isagot or density. Okay? Pwede pong isagot density. Now guys, pag mas mabigat ang isang molecule or isang substance, mas nagsisettle down siya. Pag mas magaan, mas napupunta sa taas, nagfo-float po siya. So sa atin pong Buffy coat, ang pinakamagaan dyan, platelets. Kaya siya yung nasa itaas. Ang pinakamabigat guys, mga granulocytes. Kaya sila po ang nasa pinakababa na part ng ating Buffy coat. Pakitandaan po yan mga RMTs, okay? So diyan pa lang guys, sa una pa lang na discussion natin, marami na lumabas sa board exam. Yung average, yung mismong base, kung saan nakabase yung pag-separate ng mga molecules diyan pag sinentrifuge ang dugo, okay? Marami po, kahit po itong mga portion, no? Ilang portion po yung fluid portion, ilang percent ba, ilang percent yung fluid portion, etc. etc. Marami pong lumabas dyan. Now, for the general characteristic of blood, guys, pakitandaan, ang dugo po ng tao, guys, medyo malapot-lapot po yan. Okay? It is viscous and thick compared to water. Now, at the same time, ang dugo ng tao, guys, pag lumabas siya sa katawan natin, nagkaklat. Okay? Nagkaklat. Pero pag nasa loob po yan ng katawan ng tao, pag healthy ka, pag normal ka, hindi po dapat yan mag-clot unless na lang kung may sugat ka. Okay? Now guys, take note na lang po, recall po sa board exam, lagyan ng tatlong puso para sa tatlong letra na inyong pangalan, ang blood pH. Of course guys, no, ang blood pH natin, it ranges 7.35 to 7.45. Oops, marami pong tanong dito sa board exam. Isa po sa recall sa board exam guys, yung average or di kaya specific sila kung ano pong blood vessel yan. For example, pag ang tanong po, arterial blood pH. Example, sa artery, what is the pH of blood in arteries, okay? Or arterial blood nga. Pag arterial blood ka guys, pag arterial blood ka, ang sagot naman po, ang sagot is 7.45. Guys, mag-ingat kayo. Sa board exam, masyadong specific, masyado silang book-based, okay? Pag ang tanong naman po sa inyo ay venous blood, okay? Pag ito po yung tanong, venous blood, ang sagot naman po ay 7.35.
As you can see, ang ating pong venous blood, mas mababa ang pH compared sa arterial blood. That is correct, that is true, kasi marami pong carbon dioxide. Carbon dioxide contributes to acidity. Kahit papano ang carbon dioxide, nakapagpababa siya ng pH. Alam naman natin, pag mas mababa ang pH, mas nagiging acidic, di ba? Pag mas tumataas ang pH, mas nagiging basic or alkaline or alkaline. Bahala kayo kung paano niyo i-pronounce yan. Okay? Now guys, tandaan niyo po yan ha. Recall sa board exam, lagyan ng 3 puso para sa 3 letra ninyong pangalan. Magbibigay ako sa inyo ng mga exact question. Example, what is the average blood pH? As you can see guys, pansinin niyo ang choices. Parang lahat ng nasa choices related siya sa blood pH. Yes, lahat yan tama eh. Lahat yan tama related sa blood pH. Kaso ang tanong, guys, average. Alam niyo ba sa board exam, kahit po sa school, alam niyo ba sa board exam or sa school, basta question po, always read it twice. At alam niyo ba, ito ang sabi po, ito ang sabi, ito ang sabi, ito ang sabi. If you understand the question, you are already 50% of getting the correct answer. Totoo po yan. Pag naintindihan mo agad yung tanong, nako guys, 50% sure ka na makukuha mo ang tamang sagot. Kasi some students guys, they know, alam nila, alam ko to, yung blood pH, arterial pH, pero hindi nila naintindihan yung tanong. Doon nagkakamali. May iba pa, hindi nila napansin, meron palang word na incorrect, not, di ba? May mga ganon, except, okay? So pag hindi mo na-gets ang tanong, mahirap po talagang makuha ang tamang sagot. One word can change the answer. Lagi ko po itong sinasabi sa mga estudyante ko. Isa, ito yung recall nung nakaraan. Ngayon, kinabisado nila yung sagot. Sa next batch naman, na-recall siya pero ni-revise, ni-rephrase. Ang sagot, ganun pa rin daw. Pero hindi nila napansin na iniba pala. Nilagyan ng except or di kaya may binago sa statement. Guys, kaya po mag-ingat kayong mabuti. Ngayon pa lang, practice yourself sa pagsagot ng iba't ibang tanong, expose yourself, improve your test-taking skills. Kasi sa bandang huli, ang kaharap mo, yung tanong. Yun din po, kahit sa board exam, ang kaharap mo, yung mismong tanong. Tanong talaga. Okay? Hindi naman po yung board of examiner, hindi naman yung proctor yung magtatanong sa inyo harap-harapan, kundi yung papel na question, Q&A, di ba? So anyway, what is your answer in here? I encourage everyone to answer, guys. It's okay na magkamali, wala tayong problema dyan. Lahat nagsisimula, no? Kumbaga, it's okay magkamali kasi dyan tayo natututo, no? Huwag kayong mahiya kung magkamali kayo. So, pwede po kayong mag-chat sa akin or mag-chat dito sa ating chat box. So, what is your answer? Ang tanong, what is the average? Hinighlight ko na yung word na average. Ang tanong, average. Lahat yan tama related to blood pH. Lahat yan. Pero yung isa range, yung isa average, yung isa arterial, yung isa venous blood pH. What is your answer? Yes, ang galing. Sige nga, pakisabi nga po sa sarili nyo. Sige nga, pakisabi nga po sa sarili nyo. RMT na, yummy pa. Sige nga, 1, 2, 3, RMT na, yummy pa. Yes, sabi kasi nila, ang mga medtech, no? Hindi lang magagaling, magaling pang tumusok-tusok, mga gwapo at magaganda daw. Totoo po ba? Totoo po ba? Yes naman, di ba? Totoo, di ba totoo? Tama po ba? Yes, hindi po biro ang ating profesyon. Anyway, guys, that's all po for our blood pH. Now, for the color naman, guys, of course, ang atin pong dugo, depende yan kung saan siya located at ano yung characteristic or property niya, kung oxygenated blood siya at located sa arteries, yan po ay bright red. Pag ito naman po ay deoxygenated blood na located sa mga venous blood nga ang tawag dyan, dark purplish red. Pero meron pong exemption. Ang exemption po natin, guys, is yung nasa pulmonary region. In pulmonary region, guys, inverse or reverse, baliktad po siya. Kasi sa pulmonary region, ang pulmonary artery, siya yung deoxygenated. Siya yung nagkikerry ng deoxygenated blood. Guys, ulitin ko sa pulmonary area lang po yan or pulmonary region. So pag tinanong kayo sa board exam, what is the color? Example, tinanong kayo, what is the color of blood in pulmonary artery? The answer na po is dark purplish red or dark purple red. Kasi baliktad nga po sa pulmonary area. Okay? And take note, ang dugo po natin, yan po ay nakaka-contribute sa bigat natin. Okay? Kung ikaw ay 100 kilograms, mga 7 to 8
kilo diyan ay dahil po sa dugo. So ang blood natin, no, it contributes 7 to 8% of our total body weight. So for the functions of blood, guys, marami yan sila. So madidiscuss natin yan isa-isa. Marami po silang function. Depende kung anong blood cell ang tinutukoy. For example, respiratory function, yan po ay pang red blood cell. Alam nyo ba, tinanong sa board exam, legit po, sige nga, example, tanungin ko kayo, ito po yung question noon pong 2023, if I'm not mistaken, which of the following blood cell, guys, is capable of transporting blood gases? Ano daw po yung blood cell capable of transporting blood gases? Napaka-basic na recall. What is your answer? Guys, what is your answer? Ay, ewan ko na lang. Pag nagkamali ka dito, kurutin ko yung singit mo. Sige, ano pong tamang sagot dito? What is the blood cell capable of transporting blood gases? Ano na, RMTs, hindi ako magbibigay ng choices kasi alam na alam nyo to. Of course, guys, the blood cell that is capable of transporting carbon dioxide, it is capable of transporting oxygen, it is your red blood cell or erythrocyte. Tama po yan, okay? Ang galing. Pero may student ako, siguro, ewan ko lang, pinagtripan siguro ako, sinagot platelets, hindi po nagtatransport, wala pong kakayahan mag-transport yung mga other blood cells. Isa lang po, yung atin pong RBC or erythrocyte, okay? So, ito po, buffering action most probably contributed po to kay hemoglobin. Sa chem po, sa chemistry, ang hemoglobin is considered as a buffer, okay? So, yung mga iba dyan, hindi ko na i-discuss body defense mechanism sa mga WBC yan, okay? So, general function po nila yan. Madadaanan din natin yan pag diniscuss natin yung mga bawat blood cell, okay? So, bilisan na po natin. Alam nyo na itong anticoagulants, kaya mabilisan topic lang po tayo. Now, let us discuss anticoagulants. So, before po tayo mag-proceed, mga RMTs, may tanong po ba? Baka meron kayong question. Okay, ito, nakalimutan natin, plasma and serum. Oo, tama nga. Guys, regarding to your plasma and serum, guys, this is the liquid portion or the fluid portion of a centrifuge blood. I repeat, pag sinentrifuge nyo po yung blood, siya po yung tinatawag nating liquid or fluid portion. Now, ang plasma po natin or serum, depende po yan kung ano yung pinanggalingan na centrifuge blood. Pag ang pinanggalingan niya is anticoagulated centrifuge blood, ibig sabihin, no, anticoagulated siya, merong anticoagulant. Ang tawag po dyan sa fluid portion is plasma. Pero pag wala naman pong anticoagulant, example, yung ating mismong mga nakalagay sa red stopper, orange stopper, yung mga ganun, guys, walang anticoagulant. Ang tawag naman sa fluid portion is the serum. Recall sa board exam, lagyan ng 3 puso para sa 3 letra ng inyong pangalan. Chemistry po lumabas. What is the color of plasma or serum? What is the color of plasma or di kaya serum? Same lang po sila ng kulay. Pero ang pinagkaiba nila, yung composition. Yung composition, tsaka saan nga sila galing. Yung composition ng plasma, guys, it contains all coagulation factors. Lahat po ng clotting factors present. While ang serum, guys, wala po siyang fibrinogen group. For fibrinogen group, these are your 1, 5, 8, 13. So guys, saka na natin i-discuss yung hemato 1, 5, 8, 13. Okay? Nakakasunod po ba mga RMT? So tandaan nyo ha, hindi lang po fibrinogen. Kasi dati guys, ang alam ko fibrinogen lang ang wala. Hindi lang po si fibrinogen ang absent sa serum or wala sa serum. Marami po sila, no? 1, 5, 8, 13. Pwede pa nga si factor 2 kung age or luma na yung serum. Pati si factor 2 pwedeng mawala. Okay, pag luma. Pero pag fresh yung serum, andyan pa yung factor 2. Mga 20% or less than 20% ng factor 2 ang present. Okay? So tandaan nyo, sa hema 2 na lang po yan. Now take note guys, tapos na po tayo dyan. Kung wala kayong tanong, mabilisan na lang anticoagulants. Number 1, EDTA. Or mas sikat nating banggitin na EDTA. Although mas tama talaga ang term na EDTA. EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid, guys, it must be used in concentration of 1.5 milligrams per ml or kung ang range po ang tanong sa inyo, itaas ang level ng karunungan. I repeat guys, pag range ang tinanong sa inyo, ang sagot naman po dyan is 1.5 to 2.0. I repeat, ang sagot po natin is 1.5 to 2.0. Ano pong best answer? 1.5. Now guess what is the action of EDTA? The action of EDTA or the mode of action is it removes
ionized calcium or di kaya it chelates, no? Sabi nga na chelates or kilite, sabi na kilite, kinikilite daw. Hindi guys, hindi kilite. No, chelation. Chelation or chelates, no, calcium. So babind niya yung calcium para ma-remove yung calcium guys, para hindi mangialam yung calcium. Now may iba't iba pong klase ang ating EDTA. Tandaan nyo na lang po, ang EDTA po natin, pwede po siyang dry form or di kaya liquid form. Now guys, for the dry form guys, usually ito yung may number 2. Ito yung may mga number 2. For example, the disodium EDTA, the dipotassium EDTA. And then for the liquid form naman guys, ito naman po yung may mga number 3. Example po nito is the K3 EDTA, the tripotassium EDTA. Now itaas ang level ng karunungan guys, anong tawag naman? Anong tawag ng mismong disodium EDTA? Disodium EDTA guys is what you call the versine. Pakitandaan nyo na lang po ang V, letter V, ang letter V, ang letter V, ang letter V ay dalawa. Tingnan nyo. Mag-letter V ka, pag nag-letter V ka, dalawa po yung kanyang mismong linya. Tama? So, parang 2. Pag nag-V ka, parang 2. Kaya po, tandaan nyo, basta 2 ka, dry form, yan po yung versine. And then lastly guys, no, yung sequestrine, from the word itself, merong word na 3. Sequestrine, pag 3 ka, yan yung liquid form guys, that is your K3 EDTA, sequestrine. Now guys, sino ba ang mas recommended, sino mas preferred? Medyo magkaiba ang sinabi ng Rodax pati Turgeon. Pero guys, according to the book of Turgeon guys, mas recommended daw ng CLSI ang K2 EDTA, mas recommended daw, no, sa CLSI ng CLSI ang K2 EDTA. Bakit nga? Kasi isa sa reason dito guys, no? Kasi less ang shrinkage at the same time hindi madidilute ang blood. Okay? Hindi madidilute ang blood. Now, another recall sa board exam, lagyan na 3 puso para sa 3 letra ng inyong pangalan. Ang liquid EDTA kasi guys, it is capable of diluting blood. It can dilute blood and reduce, no? Hematocrit. It dilutes blood. Sorry guys. It dilutes blood and reduce hematocrit value by 1 to 2%. Guys, tandaan nyo po yan. Recall po yan sa board exam. According po sa libro, no, kaya po hindi ni-recommend ng CLSI din at kaya po sabi ni Turgeon, mas recommended ang dry EDTA, yung naka-powder. Powder po yan, naka-powder siya. Kasi nga guys, ayun nga, nakalagay na dito yung isang explanation, mas less ang shrinkage, okay? And at the same time guys, hindi po madidilute yung dugo. Why? Kasi ang liquid EDTA, nadidilute ang dugo. Yung liquid, madidilute yung dugo at mas bumababa ang hematocrit value po natin. Okay? Tandaan nyo po yan, mga RMTs. Pero, sabi naman po ni Rodax, ito naman ang sabi ni Rodax, mas gusto niya naman daw yung mismong K3 EDTA kasi mas madali daw siyang mag-mix sa dugo. So ano bang papaniwalaan natin? Sa tingin nyo, sino kaya ang mas tama? Kung ako lang guys, since medyo yung dalawang libro hindi magkasundo or parang iba yung parang nire-recommend nila or parang preferred na gamitin, I will stick po sa Turgeon. Mas tama para sa akin ang Turgeon. Tsaka may standard siya na pinagbasihan. Di ba? Take note na lang po mga RMTs. So anyway, ang EDTA po marami siyang gamit at marami po yung kulay. Ito po, bago po natin to discuss yung mga ibang information, ito po yung iba't ibang kulay ng EDTA. Ang pinaka-common is yung purple, lavender, or ano bang other term nito? Purple, lavender, or violet color, okay? Pero guys ha, hindi ko na to isa-isahin. May iba't iba pong kulay ang EDTA. Isa pa sa sikat na EDTA is yung nasa blood bank, yung kulay pink. Okay? Yung kulay pink. Pero may lumabas sa board exam guys, ito, pang trace elements. Kulay blue po siya na EDTA. So hindi ko na po isa-isahin yan. Bawat yan may kanya-kanyang gamit. Okay? Bawat yan, yung mga stopper na yan, yung kulay ng stopper na yan, may kanya-kanyang gamit or laboratory section sila na ibibigay. Kung saan sila ibibigay. Okay? So take note, example, itong ating purple, panghima talaga yan. Pag royal blue ka na EDTA, pang-chem na yan. Pang-chem na po yan. Trace elements na po ang tinutukoy dyan or i-measure dyan. Okay? Pero ang concern natin, ang focus natin dito is yung sa hima. Yung hima po, hindi po natin concern mga other sections, okay, or other subjects. Now guys, remember guys, ang EDTA po natin, siya po ang pinaka-preferred anticoagulant for platelet counting. Pero hindi po siya ang preferred naman for platelet morphology. Okay? Ang citrate naman po ang pinaka-preferred na anticoagulant for,
what did I say? Morphology, not morphology. Platelet function. Okay, ulitin ko. Ang atin pong EDTA, ang pinaka-preferred na anticoagulant for platelet counting and morphology, pero ang citrate naman po natin is the preferred anticoagulant for platelet function or studies. Kung gusto mong alamin kung gumagana ang platelet, citrate. Kung gusto mong mabilang ang platelet, itsura ng platelet, EDTA. Huwag kayong malito dyan. Okay? Tandaang mabuti, mga RMTs. Nakakasunod po ba? Nakakasunod po ba? So, ulitin ko, kung gusto mong magbilang ng platelet, gusto mong makita appearance ng platelet, yung morphology, count, EDTA. Kung gusto mong malaman gumagana ang platelet, functioning well ang platelet, no, pag-aaralan mo ang platelet, citrate. Okay? Huwag kayong malito dyan sa dalawa na iyan. Now guys, take note na lang, siyempre may disadvantages din po yung EDTA. Pag excess po ang anticoagulant po natin, excess ang EDTA, this will lead to falsely decrease, no? Falsely decrease. Tandaan niyo po, falsely decrease, no? Hematocrit and ESR result, no? Hematocrit and ESR result. Now guys, itaas ang level ng karunungan, lagyan ng 3 puso para sa 3 letra ng inyong pangalan. May mga iba't ibang terms po na ginamit ang examiner nito. Credits ko po sa top 1 noong kailan ba? March 2024, board exam guys. Si Ma'am Jency, pati yung top 6, si Elijah, binigay po sa akin yung recall. Ang ginamit daw po na statement ng examiner, instead na increase or excess EDTA, ang ginamit nila na statement guys is not properly filled. Yes po, this is the exact statement, not properly filled. Intindihin nyo pong mabuti. Okay? Ibig sabihin, hindi mo nalagyan ng tama, not properly filled, yung amount po ng dugo doon sa anticoagulant. Alam naman natin, 'di ba, ang mga evacuated, wala kasi ako ngayong evacuated tube eh. 'Di ba yung mga evacuated tube may nakalagay 2 ml, 3 ml. Kung 3 ml yan, ibig sabihin 3 ml of blood lang ang ilalagay mo. So kung sakaling underfilled, ang other term diyan, may isa pang term diyan, underfilled. Okay? Uulitin ko. March 2024, board exam recall, yung top 1 po, si Jincy Pilapil, no, from CDU. Yan, top 1 sa Cebu po yan. Ang tanong ko sa kanila, ano daw ang effect pag not properly filled? Ito yung ginamit na statement. Ang other term lang dyan, underfilled. May isa pa, may other term pa dyan. Anong other term? Sikat na sikat siya. Sikat na sikat. Alam nyo to, it starts with letter S. Yung term na short draw. Okay? Pakitandaan nyo, isa lang ang ibig sabihin yan. Not properly filled, underfilled, short draw, excess EDTA, same lang yan. Same lang yan. Basta mas marami ang concentration, mas mataas ang portion ng anticoagulant kaysa doon sa dugo. Kasi konti lang nalagay mong dugo, so mas excess yung portion ng anticoagulant. Guys, decrease ang value ng ating hematocrit and ESR. Another disadvantage of your EDTA, it is prone to platelet satelitosis. Recall sa board exam, guys. May recall na po sa board exam, ano daw ang platelet satelitosis. So this is a phenomenon where the platelets will satellite around the anong cell. Recall po sa board exam, anong cell? Kung napansin nyo, neutrophil, or kung hindi neutrophil ang nakalagay sa choices, WBC. No, WBC. Pero ang pinakatamang sagot, neutrophil, kung gusto nyo specific. Now guys, anong epekto nito? Ang epekto nito, magkakaroon ka ng false decrease automated platelet counting. Mababa ang count, no, ng ilabas ng isang machine, kung ano mang hema-analyzer yan. Okay? Hindi niya mabibilang properly kasi nakadikit, naka-adhere ang mga platelets. Now, saan to nangyayari? Nangyayari ito sa EDTA. EDTA ang cause. Tandaan nyo ha, ang cause po, EDTA. Yan yung cause. Ang remedy, para maiwasan mo to, gagamit ka ng citrate. Uulitin ko, mga recall po yan sa board exam, yan yung mga importante, yan po yung importante, yung mga binanggit ko, binilugan ko, ito naman po yung remedy. Nakakasunod po ba, mga RMTs? Okay? So basahin nyo na lang dyan yung mga other information na hindi ko nabanggit, basta laging tandaan, ikaw ay magiging RMT. So heart, lagyan 3 puso para sa 3 letra ng inyong pangalan, RMT. So tapos na po tayo sa EDTA. Okay? Next guys, sodium citrate. Meron po dalawang klase. May dalawang klase ng sodium citrate. Ito yung black and then the blue, no, na sodium citrate. So both of them, pareha po sila, na same lang yung function. It binds to calcium and forms soluble complex. So same with EDTA, no, na calcium din ang inaatake.
blue natin na citrate, it is the anticoagulant of choice in coagulation studies, while ang black na citrate naman, siya naman po ang pinaka-most preferred anticoagulant for ESR testing. Guys, recall po yan ni Ma'am Elaine Dagondon, top 3 po nung last 2022. Pero ang nasagot niya daw dyan, EDTA. Pero anyway, top 3 naman siya sa board exam. Now guys, reference, Turgeon po reference. Now take note na lang po, the ratio of blood to anticoagulant for blue citrate, guys, it is 9. Mag-ingat kayo ha, ang tanong po, blood ang nauna. To anticoagulant, 9:1. Kasi pwedeng balik na rin. Pwedeng anticoagulant to blood. So 1:9 naman yan. Now guys, for the concentration of your blue stopper na may citrate, guys, that is 3.2% or is equivalent to 0.105 molarity or 0.109. Okay? Now guys, ang kagandahan po ng citrate, bakit siya ang pinaka ginagamit for coagulation studies? Bakit siya ang ginagamit for clotting factors? Kasi it can preserve all, lahat ng clotting factors, including the labile factors. Itong dalawa kasi na to, sila yung pinaka-sensitive na clotting factors. Labile, madali silang mag-deteriorate or masira. Okay? So si citrate na preserve sila properly. Unlike sa other anticoagulants, hindi niya ma-preserve yung example, EDTA, hindi po ma-preserve yung 5 and 8 doon. Masisira pa nga. Now anyway guys, same with your EDTA, pag short draw, underfilled, not properly filled, tandaan nyo po yung mga sinulat ko, yan yung mga statement na ginagamit ng Board of Examiners natin, not properly filled, underfilled, short draw, or di kaya excess. Pag excess naman po ang citrate, it can also affect our coagulation test result. Ano po ang epekto nito? Lagyan ng puso para sa tatlong letra ninyong pangalan, guys, paki-heart, no, that is your prolonged PT and PTT. Nakakasunod po ba? Mga RMTs. Dok, parang feeling ko, Dok, ang seryoso ng mga student nyo sa CEU. Alam nyo ba, pag ang estudyante seryoso, matatalino. Feeling ko nga, hawak nyo ngayon, Henry's, Rodax, tama ba? Di seryoso ako. Ito yung mga silent type na deadly, no? Silent but deadly. Hindi kayo seryoso. Parang ang tatahimik nyo, no? Parang seryoso kayo sa buhay. Bakit ba kayo seryoso? Bakit? Guys, dapat maging masaya kayo, dapat excited kayo kasi malapit na po kayong graduate. At I believe, and I pray, and i-claim ko 100% lahat kayo na nandito gagraduate ngayong July. Tama ba? Yes. Excited na. Naka-ready na po ba yung mga tarpaulin nyo? Yes. Yung mga tarpaulin nyo na may nakalagay dyan na cloud sa likod. Yes. No? Yan. Tapos merong kalapate. Parang iba ata yan, sir. Tapos ikaw to nasa gitna. Yes. Ayan. Tapos nailagay dito, in memories of a former medtech student, now a bachelor's degree. Bachelor's holder ka na. Yes naman. O, ayaw nyo nun? Ayaw nyo ba naman ganun? Tapos naka-ready na po ba yung mga ipapatumba nyo? Yung mga manok ni tatay, yung mga baka, mga baboy, at kung ano-ano man. Invite nyo ako, guys, ha? Invite nyo ako. Medyo malayo nga lang ako. Ay, wait lang. Meron po bang CEU Medtech sa Bulacan? Malolos. Meron, no? Malolos, Bulacan. Medyo malapit kami dyan. Kasi ako po ay taga San Jose del Monte naman. Medyo malapit sa amin, yung Malolos. Sa amin, galing. Pag sa amin galing, okay? Guys, ba't di kayo sumasagot? Ba't di kayo nag-chat? Ano nangyari sa inyo? Natatakot ba kayo? Gusto ko lang kayong kamustahin. Anyway, sige, magseryoso tayo. Bawal ngumiti. Bawal tala tayo. Sir Kevin, tigil mo na yan. So anyway guys, ito na po. Seryoso na po tayo. Guys, tandaan, pag excess, prolonged PT and PTT. Isa pa, pag mataas ang hematocrit ng pasyente. Pag mataas po ang hematocrit ng pasyente, pakitandaan po, you need to reduce the amount of citrate. Now, hindi to usually ginagawa talaga, no? Lalo na sa Pilipinas. Now guys, in order to reduce the volume of citrate, kailangan nyo po siyang i-compute. Sa ngayon, hindi tayo magko-compute. I just want you to memorize the formula. Recall po yan. Especially po, kailan ba nag-take si Sheena? March 2023. Okay? Lumabas po yung computation kung paano i-compute yung pagbawas ng anticoagulant, yung citrate, pag mataas ang hematocrit. Example po, yung mga taong merong polycythemia. Okay po ba? Mga RMTs. Okay? So that's all. Next naman guys, no, wala masyadong ganap kay oxalate. Oxalate po, same with your citrate and EDTA, it binds calcium. Pareha sila, calcium ang inaatake. Okay? So may basic recall sa board exam. Tingnan nyo to. Ang basic ng tanong. Ito yung tanong sa board exam mo. Which of the following anticoagulant will not bind to calcium?
Ang sagot po, heparin. Bakit po heparin? Kasi ang heparin po, it inhibits naman thrombin. Si thrombin naman po ang kanyang aatakihin, hindi po si calcium. So napaka-basic na question yan sa board exam, guys. That is the exact question and choices sa board exam. So take note, ang oxalate wala siya masyadong ganap sa hima. Okay? Pero i-discuss natin, may iba't ibang forms po ang ating oxalate. Now, meron po tayong tinatawag na double balance oxalate. Itong double balance, kaya siya tinawag na double, kasi dalawa po yan. Pag kukumbine nyo po yung ammonium pati potassium, ng guys, itaas ang level ng karunungan, lagyan ng 3 puso para sa 3 letra ng inyong pangalan. Pakitandaan po ang ammonium, siya yung may 3 letrang na ulit, kaya siya po yung 3 parts. Walang potassium naman po natin, siya lang po yung merong 2 letrang na ulit. Ano po yung 2 letrang na ulit? Yung double letter S. So kung siya po yung may double letter S, siya po yung 2 parts. Now aside from that, iba po yung effect sa kanila. Iba po yung effect nilang dalawa. Yung ating pong ammonium oxalate, pakitandaan po siya po yung nag-i-swell. Siya po ang nag-i-swell. Tandaan nyo na lang, pag binaliktad nyo yung mga MMM, magiging W. Okay, magiging W. Pakitandaan, pag binaliktad nyo yung mga MMM, magiging W. So siya po yung nag-i-swell. Ngayon, iba-balance natin. Merong pang-kontra. Yung pang-balance po niya is yung potassium naman, guys. Pakitandaan nyo na lang po, ang chemical formula ng potassium is K. I repeat, ang chemical formula ng potassium is letter K. Ang K, guys, that is your shrink. So meron pong K. Bahala kayo, matatanda na kayo. Bahala kayo mag-memorize. Bahala kayo kung makatulong sa inyo o hindi. Ang shrink may letter K. Ang potassium is K. Okay? So Paul Heller's potassium, Paul Heller's letter K, shrink. Okay? So yan lamang po for our oxalate. Next naman, guys, no, is heparin. Sa chem, madalas itong nare-recall. Si heparin, guys, is considered as the natural anticoagulant. Meron sa ating dugo. Meron tayong heparin naturally. And the action is to inhibit or to inactivate thrombin. So hindi po calcium. Okay? Now sa hima, ang gamit niya sa hima, mainly pang OFT and lab test. Pakitandaan nyo, pang OFT and lab test. Now, ang lab, guys, this is a test used or a stain. It is a stain used to differentiate CML from leukemoid reaction. Ito as a level ng karunungan. Lagyan ng 3 puso para sa 3 letra ng inyong pangalan. Pakitandaan po, mababa ang lab pag CML. So, that is a malignant condition, a leukemia. Leukemia po yan, CML. At mataas naman po ang lab po natin pag meron ka leukemoid reaction. Okay? Ang leukemoid reaction naman, it is a response, a compensatory response or mechanism kung saan pag marami kang, example, may infection, may sepsis ka, may malignancy ka, meron kang mga metabolic disorders, yung katawan mo magre-responde, papakawalan ng katawan mo yung mga WBC. Gagawa siya ng maraming WBC sa bone marrow, tapos i-release niya yan sa dugo. So ang leukemoid reaction, mahalin tulad ko siya sa parang lagnat. Lalagnatin ka lang kung may something wrong sa katawan mo. Tama? Example, pag nabugbog ka or di ka may pilay ka or di ka may infection ka. Di ba yung lagnat, indicator siya na there is something wrong inside in your body. Ganon po ang leukemoid reaction. Ang leukemoid reaction is a response of your body, guys. Papataasin niya lahat po ng WBC, i-release niya para kontrahin. Example, may sepsis ka, kukontrahin niya yung mga bakterya na nasa dugo mo na or mga microorganism. So ang leukemoid reaction, napagkakamalan siyang cancer. Akala nila cancer. Kasi nga, di ba pag may cancer ka, lalo na leukemia, di ba pag may leukemia ka, tumataas din ang WBC? That's the reason why ang leukemoid reaction can be confused as CML. Okay? That's the reason why there is a test to differentiate these two conditions. Kasi yung isa, pathologic. While yung isa, compensatory, benign lang siya, kumbaga hindi siya, physiologic na siya kung tutusin, physiologic response, normal response ng katawan mo. Parang nag-flight and fight response na po yung katawan nyo na i-release niya na lahat ng WBC para lang mabuhay ka. That is leukemoid reaction. Tandaan niyo po, maraming hindi alam yan. Okay? So, take note, ito kakalabas lang ata ulit sa board exam. Heparin is the anticoagulant pag ikaw ay nag-undergo ng mga heart surgery, cardiopulmonary bypass, mga ganon, coronary angioplasty, and so on and so forth. Okay? Basta guys, ito napansin ko. Pag heart-related at tinanong anong anticoagulant, lagi pong heparin. Kahit si yung mga troponin I, troponin T, tinanong din po yan sa chemistry, ano daw po yung anticoagulant for trop I and trop T, heparin. Okay? So guys, that's all. Now, ito, yung mga other anticoagulants, hindi ko na i-discuss. Marami pa po tayong anticoagulants like sodium fluoride, ayan, marami pa nga no? Tapos, meron pa tayong ACD, may mga ganun pang anticoagulant. Now,
for the order of draw mga RMTs, magkaiba po ang order of draw ng atin pong mismong syringian ETS method doon po sa skin, no, puncture order of draw. Now guys, updated na po tayo. Ulitin ko, updated na po tayo. Pareha na po ang order of draw ng ETS and syringe. Dati kasi magkaiba. So hindi ko na ituturo yung dati, okay? Hindi ko na po ituturo yung dati, paki-update na lang po, same na po sila. Now guys, may iba't ibang mnemonics dito, may mga iba't ibang palatandaan, mga keyword po natin. Meron po akong nakita sa internet, ito po yan, okay? Pwede nyo itong gamitin, pwedeng hindi. Bahala ka sa buhay mo kung gagamitin mo or hindi, ito po yan. So meron po dito, yan po yung kanyang order of draw. Okay? Stop light red, stay put green, light go. Pwede pong ganon, okay? May iba't ibang order of draw po. Ulitin ko, may iba't ibang mnemonics ba, palatandaan, keywords pagdating po sa order of draw. Now guys, bakit nga ba natin ginagawa yan? What is the purpose? Bakit nga ba nag-order of draw? Bakit nga ba ganon? Guys, ang pinaka-iniwasan natin yung cross-contamination, okay? Now, ito kasing cross-contamination, guys, it will lead to erroneous test results, okay? So, pagitandaan nyo po yan, mga RMTs. So, ito naman po ang order of draw ng ating skin puncture. Ang panatandaan ko dyan, BC on. Ayan na po ha, lumabas siya sa time namin. BC on. Okay, wait lang, meron ako naririnig. Sino yun? Ayan. Okay, ayan, minute ka na. Guys, ang seryoso nyo, natatakot ako sa inyo. Ano bang gusto ko nyong gawin dito? Sasayaw ba ako dito? Anong gusto nyong gawin ko? Parang seryoso ng mga estudyante. Sabagay, naintindihan ko kayo kasi parang ano na pag-graduate na kayo. Like, alam nyo yun? Like, ang daming ganap, ang daming requirements, ang daming hahabulin. Tapos, di ba? Anyway, guys, kaya nyo yan. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Alam nyo guys, walang bagay na hindi nyo kakayanin. Alam nyo yung medtech, kayang-kaya nyo, sa totoo lang. Ito din ang gusto kong sabihin sa inyo. Once nag-graduate kayo, mas kaya nyo ang board exam. Bakit? Pinatunayan nyo nga na nakagraduate ka sa medtech. Bachelor ka, di ba, ng medtech. Tapos hindi nyo kakayanin ng board exam. Naku guys, para sa totoo lang, yung problema lang sa board exam, limited yung time. Kumbaga, pag-aaralin mo lahat-lahat ng ilang buwan lang. Kaya preparation talaga ang pinakailangan pag nagre-review ka for the board exam. As in, dedicated ka, yung attention mo, yung focus mo, doon lang sa board exam. Papasa ka guys, trust me, kaya nyo i-one take. Lahat kayo, nasa inyo yan eh. Kaya nyo naman talagang i-one take ang board exam. Kahit nga po itong mismong school time or yung college days nyo, kaya nyo pong ipasa yan, tuloy-tuloy. Nasa inyo talaga yan. Ang kasagutan ay nasa inyo. Okay? Now anyway, ito po mga additional information. For your yellow stopper, dalawa po yan. Isa po yung nasa first order of draw, nasa pinakauna, first sequence ng order of draw. Yan po yung may SPS for micro, especially bacteriology. Okay? So, meron pang isang yellow. Yung isang yellow naman is ACD. Ito naman po yung nasa last sequence of order of draw. Ito po lumabas siya, if I'm not mistaken, parang 2017, ang last na recall na narinig ko siya, ginagamit siya doon sa IS. Yung lymphocytoxicity testing. Pang HLA yan guys. HLA detection yan. Yung lymphocytoxicity testing. Now guys, another thing, may mga iba't ibang non-anticoagulated tube tayo. At lahat po to are used in clinical chemistry. Why? May isang recall used in chem. Okay? May isang recall sa board exam. Which of the following stopper is not used in chemistry section? Tinanong po talaga, andun po yung tiger. Asan na yung tiger? As in, andun yung mottled tiger. Hindi alam ng mga student kung ano yung mottled tiger top. Guys, ito po yan, oh. Ito siya. Ito yan eh. Yan. Yung mottled or tiger, or basta yan, mottled red-gray or tiger, guys, ginagamit din po siya sa chem kasi non-anticoagulated siya. Ang hindi po ginagamit sa chem is yung yellow. Yellow po, utang na loob. Hindi po yellow yung nakikita. Di ba meron tayong mga nakikita na ano sa chem, yung may stopper, yung merong gel separator, ganon. Sorry, hindi stopper, tuloy gel separator. Guys, hindi po yun yellow. That is gold. Ang tamang term po doon, yung serum separator tubes, yung merong ano ba, may separator, not stopper, separator, or merong gel, guys, that is orange, okay?
Hindi po siya, pwede siyang gold or orange. Pwedeng gold or orange. Hindi po siya yellow. Kasi ang yellow guys, yan po ay pang SPS and ACD. Bakit ko po sa inyo yan sinasabi? Kasi may recall nga po sa board exam, which of the following anticoagulant, ewan ko lang kung andito yan, hindi ko nata nasulat, which of the following anticoagulant is not used, which of the following stopper, sorry, not anticoagulant, which of the following stopper is not used in clinical chemistry section. Ang choices kasi nila dyan guys is color coding. Yung mga kulay ng stopper, may kulay na yellow, meron silang choices na green, if I'm not mistaken, green, meron silang choices po, meron din po sila sa choices nila na yun nga pong tiger, no, yung mottled. Guys, take note, maraming sumagot ng tiger, marami namang sumagot ng purple. Kasi sabi nila hindi daw ginagamit ang purple sa chem. Sure ba kayo? Sige nga, magbigay kayo ng test sa chem na ginagamitan ng EDTA. EDTA yan, purple. Di ba dalawa? Sa chem, HbA1c, pati po yung sa mga lipoprotein fraction. Lipoprotein fraction, lumabas po yan last March 2024. What is the anticoagulant for the measurement of lipoprotein fraction? Ultracentrifugation. That is your EDTA. EDTA po yan. No, HbA1c, sikat na sikat yan. Kaya ang tanong dito stopper, yan, ito po yung tanong isulat ko na lang yung tanong para alam nyo kung ano yung na-question. Stopper not used in chemistry section. Okay? So, ganyan na lang po. Ang sagot po dito is yung yellow. Hindi po, kasi ang akala ng iba, yellow yung common na ginagamit nga sa chem. Di ba may nakita kayong ganyan? Ganito, sorry guys if wala akong tube na hawak ngayon, ito ba yung ganyan? Hindi po yan yellow. It is gold talaga or sometimes orange ang ano niyan, ang nasa unahan, yung nasa ano niya, no, stopper niya. So guys, take note, gold talaga yan. Yun yung tamang term sa kanya, gold, okay? So clear na po ba tayo mga RMTs? Clear na po tayo diyan ha. Gusto ko lang po yang i-emphasize sa inyo. Lumabas yan sa board exam. Okay? Now guys, tapos na po tayo sa mga ating anticoagulants. Punta naman po tayo sa blood collection. O, ito na po. May iba't ibang pamamaraan kung paano natin makuha ang dugo ng ating mismong pasyente o ng ating isang individual. Pwede po tayong mag-skin puncture, pwede po tayong mag-venipuncture. Ang venipuncture pwedeng gamitan ng syringe, pwedeng gamitan ng evacuated tube, or pwedeng gamitan ng wing, no, or butterfly na collection set. So depende na po yan sa inyo. Now guys, take note na lang. Simulan natin sa skin puncture. For your skin puncture guys, this is the ideal method of collection for newborns and even pediatric patient. Yan talagang mas preferred. Lalo na po pag bagong silang, especially yung mga yung newborn, pag nag-newborn screening. Okay? Now guys, pwede din siyang gamitin sa adults, pero gagamitin lang siya pag ito po, masyadong mataba o extreme obese, burn patient, or di kaya bawal gamitin yung kanyang mismong venous, yung kanyang vein dito sa antecubital fossa, no? So pwede pong gamitin yung method na skin puncture instead na mag-venipuncture. Now anyway guys, for the standard depth, actually magkakaiba talaga. Meron akong reference, magkakaiba yung depth depende sa group or population. Iba yung depth ng bata, iba pa yung depth ng mga matatanda, yung lalim, yung lalim ng karayom ng pagtusok. Pero generally guys, ito yung pinaka-general, no? Not more than 2 mm. Okay? Kasi doon sa isang reference, if I'm not mistaken, parang si McCall po na phlebotomy book, bawat group nga, yung age group, magkakaiba yung lalim. Pero kunti lang differences nila guys, no? Like for example, may nabasa ko 2.4 ata pag adult, pero guys, overall, stick po tayo sa hima po tayo, not more than 2 mm. In short guys, ang depth po niya, 2. Yun na po yung pinaka-standard, 2 mm, yung pagtusok ng ating mismong lancet. Okay? Now take note, ang ating pong dugo na makukuha via skin puncture is what you call the capillary blood. I repeat, it is the capillary blood. Now, ito pong capillary blood na to, capillary blood po yan ha, kaya nga po tinatawag din siyang capillary puncture. Okay? Ito pong capillary blood po natin, ito po ay mixture ng iba't ibang mga substances galing sa vein, galing sa arteries, sa capillaries, and including the interstitial and intracellular
fluids. Okay? So hindi siya kagaya ng venous blood. Ang venipuncture kasi, pag venipuncture ka, pure venous blood. Pag arterial puncture ka, pure arterial blood. So pag skin puncture ka, mixture siya, halo-halo. So pinakatamang term, no, is capillary blood, or may isa pa, may other term nito, blood spot. Lalo na po pag newborn screening. Yan ang mas correct na term na ginagamit. Recall po yan sa board exam. I repeat, mas tama po, tinanong po yan, what is the specimen obtained via newborn screening or used for newborn screening? Pag newborn screening, guys, ang specimen po, pinakatamang tamang term po, sinasabi ko talaga sa inyo to, recall to sa board exam, ang pinakatamang term, lalo na po pag newborn screening, blood spot po ang term ng specimen dyan. Okay? Mas tama ang word na blood spot kaysa capillary blood. Okay? Hindi din po tama ang venous blood, hindi din tama ang arterial blood. Blood spot talagang pinaka-best answer. Pangalawa lang yung capillary blood. Okay? Now take note, guys, no? Pagdating po sa skin puncture, of course, may mga consideration po tayo dyan. Ayan, for example, pag sobrang lalim ng pagbaon or mahaba yung lancet mo, sobrang haba ng tulis, nagkukos po ito ng bone injury and even infection sa bone. That is what you call osteomyelitis. Now, take note, saan nga ba natin pwedeng tusukan, no, yung ating mga pasyente? Tutusukan lang po natin yan, lalo na pag newborn or infants, tutusukan po natin sila sa lateral, sorry po, nabubulol ako ha. At isa pa, Bisaya pala ako. Guys, pasensyahan nyo na Bisaya si Sir Kevin, kaya minsan yung aking intonation or yung pag-pronounce ko, matigas, okay? Or hindi talaga maganda or maayos. Kasi nga Bisaya, no? Yung mother tongue ko, Bisaya. Okay? Ayan guys. So lateral or medial plantar surface of the heel or big toe. Saan yan, sir? Saan yan located? Ito po, nasa talampakan. Okay? Ayan po yung picture. Buburahin ko na to. Yan. Buburahin ko na yan. Okay? Andyan po sa talampakan. Ito po yung medial or ito yung lateral. Nakakasunod po ba mga RMTs? Okay? So anyway, guys, take note, pag hindi naman po newborn, lalo na po pag mga may edad na or adults, di ba pwede naman tayo mag-skin puncture sa adults. Pag adults ka po, guys, dapat sa mga finger. So ang tanong, anong finger ang ginagamit nyo? So ang finger na ginagamit nyo, guys, pag ikaw po, no, ay kukolektahan ng dugo via skin puncture, that is the third and fourth fingers, okay? Or these are the fourth and the third and fourth fingers. So itong dalawa na to, no, si middle po, ito middle, pati po yung ring fingers. O finger, okay? Or yes, pwede namang left and right, depende kung anong mas gusto nyo, pero mas okay yung non-dominant hand. Okay? Mas recommended po yung non-dominant hand. Okay? So, other considerations, guys, kayo nang bahalang mag-memorize, lagyan ng 3 puso para sa 3 letra ng inyong pangalan. Heart, mga RMT. Tapos, may procedure yan. Always remember, sa atin pong procedure, always wipe the first drop of blood. Alam nyo naman siguro kung paano mag-skin puncture. Now, share ko sa inyo, ang pinaka-experience ko sa skin puncture. Naalala ko, partner ko, babae. Grade ng parang, kung ano yung magiging grade ng isa, magiging grade ko din. Okay? Ngayon, practical po yun. Practical. Ngayon, ako yung naging pasyente. Yung partner ko na babae, siya yung naging medtech. Okay? Siyempre, gentle dog kunwari, no? Nagpaka-gentle dog ako, nagpaka-gentleman. Ngayon, ang sabi ng prof namin, feather lancets ang gagamitin. Feather lancet po, bawal po yung standard na lancet. Aside from feather lancet, guys, gusto niyang makita, pag binaon mo yung lancet, iikutin mo pa. Gaganunin. Sakit, di ba? Aray ko po. Ngayon, ito na ang nangyari. Nanginginig siya. Siyempre, first time. Ako din, kinakabahan ako. Siyempre, ako masasaktan eh. Hindi naman siya masasaktan, di ba? Kasi ako yung pasyente. Edi, malamig, di ba? Naka-aircon. I graduated from Our Lady of Fatima University. Yan, ang dami kasing aircon doon sa room namin. Ang lamig. Ngayon, guys, nanginginig. Parang kinakabahan din ako. So, ayan na. Kukolekta na siya. No? Ang nangyari, sabi niya, hingang malalim, sir. Guys, hindi ako nakatingin sa kamay ko kasi syempre kinakabahan din ako, parang pinagpapawisan ako. Sabi niya, hingang malalim, sir. Guys, ang bagal niyang tumusok.
Alam mo yung na-feel mo yung pagka-contact mo na sa skin, bago niya diniin, parang alam mo yung pinagano niya muna, tapos sa kanya diniin, tapos guys, ang slow ng alam niyo, gusto ko sumigaw na, "Takpan na!" No, hindi. Gusto kong, alam niyo yung, gusto kong, aray, gusto kong gumanon. Pero tinis ko, guys, ito pa, hindi ko na-feel ko yung sakit. Masakit talaga siya, guys. Paglingon ko, nanginginig siya, intensity number 9. Akala mo merong lindol, nanginginig siya, yung lancet na iwan sa daliri ko. Wow! Alam niyo yung hirap mag-medtech. Tayo muna ang una nasasaktan bago tayo manakit ng iba. Hindi ba nila na-realize yun? Di ba? Ayun guys, yun yung experience. Tapos sa sobrang init niya, hindi niya nakolekta ng maayos yung dugo. Pero hindi naman kami na zero. Yung professor namin na nagbantay, syempre sa harap niya, practicals kasi, no, nataranta din, uy, asan na yung cotton, asan na yung cotton? Kasi ang lakas talaga guys ng daloy ng dugo. Yung pag, ikaw ba naman dahan-dahan yung naikot. Anyway, experience ko na yan, okay? So yun po yung kwento ng aking tusukan, ng aking lanseta, ng aking skin puncturan, okay? So hindi naman kami na zero, tawa ng Diyos, meron namang nakolekta siya, yun nga lang, hindi perfect. Okay? So, ayun lang. No? Ang hirap mag-medtech, no? Hindi na alam na tayo munang tinutusokan, tayo munang kinukolektan bago tayo nanunusok. Na yung mga pasyente natin, kung lalo na yung mismong lalo na yung bantay. Akala mo yung bantay yung tutusukan, no? Kung siya yung makaaray or makareklamo. Anyway, balik na po tayo dito. Okay, yun lang. Now guys, another way ng pagkolekta ng dugo is venipuncture. Ang venipuncture po natin, pwede siyang syringe, pwede siyang ETS, meron pang isa, yung wing collection, yung butterfly method. Now ETS guys, this is considered as the most preferred, no, technique, no, or venipuncture technique. Siya po ang pinaka most widely used, most preferred, no, maganda siya, and recall sa board exam. Yung needle na gagamitin diyan, utang na loob at labas, double pointed. Double pointed, ito po yan. Yung isang point, yan po yung ipapasok mo sa pasyente, sa ugat niya, sa skin niya, papunta sa ugat niya. Yung isang point, yung other pointed end, yan po diyan ipapasok or ilalagay yung evacuated tube. Okay? Yung evacuated tube, para matusok po yan. Now, lumabas po yan sa time namin, ang una kong sinagot yan, single pointed. Single pointed doon ako sinagot, pero buti na lang na enlightened ako, uy, mali, dalawa dapat, double pointed. Pero utang na loob at labas, huwag nyo pong isagot sa board exam ang triple pointed needle. Anong klaseng karayom yan? No, pwede, pag kinolektahan ng dugo, pwede diretso sa median, cephalic and basilic, only Terumo touches my skin. Wala po tayong karayom na triple pointed, ano yan, no? All in one, no? 3 in 1. So meron lang, no? Para pag tusok mo, hindi mo nakit yung median, at least mahihit mo yung basilic vein, pati po yung cephalic vein. Wala pong ganyan. Huwag nyo pong piliin yung mga triple pointed needle, 4 pointed, ang choices kasi na examiner dyan, single, double pointed, triple pointed, and the 4 pointed needle. What is the characteristic of needle used in evacuated tube? Guys, tandaan nyo, pag ETS ka, double pointed. Pero pag syringe, butterfly collection set, single pointed lang po. Nakakasunod mga RMTs. Okay? Ayan, ha. Now anyway, kayo na bahalang mag-memorize sa parts ng kasi uso ang picture, di ba? May mga picture sa board exam. So kayo na po bahalang mag-memorize yan, yung mga itsura or mga parts ng ating syringe. Okay? Now for your ETS guys, affected po siya by temperature, altitude, humidity, and sunlight. Now, recall sa board exam, lagyan na 3 puso para sa 3 letra niyo yung pangalan. Pakitandaan nyo na lang po ang relationship ng temperature doon po sa ating blood volume drawn. Okay? Yan po ay proportional or directly proportional. Ibig sabihin, pag mababa po ang ating mismong temperature, okay? Ang atin naman po, not directly proportional. I'm wrong. Inversely proportional. Sorry guys ha, correct me. Correction lang, sorry. My bad. Inversely proportional, okay? Inversely proportional. So pag mababa ang temperatura guys ng environment nyo, mas madami ang dugo na makokolekta. Okay? Same with your altitude.
pag ikaw ay nasa mataas na lugar, example, nasa bundok ka, nasa bukid ka, yung mga ganyan, nasa basta mataas na lugar, elevated area, mas konti naman ang dugo na makokolekta. So, inversely proportional. Okay? So, tandaan nyo po yan, yung mga yan, mga records sa board exam, lagyan ng 3 puso para sa 3 letra ng inyong pangalan, RMT. Papasa ka, this is your year, this is your time. Ka. Kailan po graduation nyo? Tama po ba, July? July po ba? Or magkakaiba kayo? Kasi parang iba-iba kayong campuses eh, di ba? Iba-ibang Las Piñas, Manila, Makati. Ayan. July. Yes, konting tiis na lang. So, hindi pala kayo makakapag-take ngayong August. Of course, guys, alanganin pa sa alanganin. Kasi ang board exam is August 12, 11, 12 bata. So, alanganin na yon, di ba? Kasi July kayo gagraduate. So, malamang next year kayo magbo-board exam. Okay? Now guys, may lumabas sa board exam ngayon. I-discuss ko na, sabihin ko na sa inyo kung ano yung lumabas ngayong mismong, ano bang batch to? March 2025. Pero alam nyo to guys. Alam nyo to. Ano po ang artery na pwedeng matamaan mo pag nagkolekta ka, nag-venipuncture ka sa basilic vein? Yan po ang exact question this March 2025. Ang napaka-basic na question. Anyway, for the preferred site, guys, the preferred site ng venipuncture is the antecubital fossa, yung mga veins dyan. Now, there are 3 prominent veins in the antecubital fossa. These are your median cubital veins, the cephalic vein, and the basilic vein. Now, itaas ang level ng karunungan. Sa tatlo na yan, ang pinaka-preferred po, most preferred sa kanilang tatlo is the median cubital. Ang pangalawa po is your cephalic. Ang pinaka-least preferred sa kanilang tatlo, basilic vein. Why? Kasi malapit siya sa nerve at malapit siya. Recall, kakalabas lang ulit sa board exam. Malapit siya sa brachial artery. So, pwede mong matamaan yung brachial artery. So, para hindi kayo malito, BP, no? Ang basilic malapit sa brachial artery. Now guys, meron po tayong mga alternative site. Another recall, March 2024 naman to, 2 beses po itong naulit sa board exam, guys, which is not an alternative site. So, ito po yung mga alternative site. Ang not alternative site, isulat ko na lang po ha, ang tanong po sa board exam, not an alternative site. Ang not an alternative site, guys, no? Alternative site is the, palm. Pero hindi yan ang nilagay ng examiner. Hindi palm ang nilagay nila. Ang nilagay nila, ventral, as in legit guys, the ventral portion of the hand. Guys, I repeat, sa board exam, hindi po palm ang exact na nakalagay, kundi kumbaga yung ganito, ventral portion of the hand. Kumbaga siya, parang alam mo yung exact na bang tawag yun, medical term talaga ng proper positioning niya. Ventral means harap, dorsal means likod. Guys, tandaan nyo ha, ang ventral portion ng kamay nyo, ng hand, this is the hand. The ventral portion of the hand is the palm. Hindi po pwede dito. Hindi pwede. Utang na loob at labas. Alam ko nung bata tayo, mahilig tayo magsuksok ng karayong dyan. Di ba? Ng karayom, tinutusok-tusok pa natin. Pero hindi po yan site for venipuncture. Ang pwede guys, dorsal. Ito po, yung likod ng portion ng kamay. Di ba? Diyan nga po nagko-collect butterfly method, wing method. So tandaan nyo po, 2 beses na po yung lumabas sa board exam, kakalabas ng March 2024 if I'm not mistaken, which is not an alternative site. Okay? Not an alternative site, guys. No? That is your ventral portion of the hand. Now, what are the different alternative sites? Ventral forearm. Sure. Wait. Hindi pwede sa palad. Ano yung ventral forearm? Ano naman po ang ventral forearm? This one. Ito. Pwede po tayo magkolekta dito. Pwede dito. Bawal lang po sa palad. Palad po palm. Tandaan nyo po yan mga RMTs. Okay? So, kailangan alam nyo kung ano yung mga dorsal, ventral. Okay? Siyempre guys, pwede ang wrist. Yan nga ako tinusukan nung nagka-dengue ako. Uy, uso ang dengue. Mag-ingat po kayo. At meron natang maraming cases ng chickenpox ngayon. Mag-ingat po kayo lagi. Back of the hand. Ito po yan. Or, ang other term nito, dorsal.
Dorsal po ang other term dyan, ha? And lastly, guys, yung ankle or foot. Pag Bisaya ka, ankle. Now, guys, ito pong ankle or foot, no, meron nga lang siyang restriction. May restriction at kailangan po natin siyang i-avoid recall sa board exam. Ang ankle or foot may restriction at kailangan mo siyang i-avoid sa patient po na meron pong hypertension or diabetes mellitus. So, kailangan nyo po magpaalam sa doktor. Kailangan nyo po ng doctor's consent. Pero dito sa Pilipinas, guys, wala nang doctor's consent. Kolekta na agad kasi may kakilala po kong head staff na ganyan, nag-i-intern ng kolekta agad, wala nang paalam, no? Na dyan siya ko-collect. Now, anyway, yan po lumabas sa board exam. March 2025 board exam recall, brachial artery, kakalabas lang ngayon. And also, noong 2024 naman, guys, ano daw po ang not an alternative site. Dalawang beses na ata ito lumabas. If I'm not mistaken, dalawa or tatlo. Ang sagot po, ventral portion of the hand. Hindi po dorsal, hindi po dorsal. Kasi pag dorsal, collection site yan. Alternative collection site. Okay? So that's all po. Now guys, for the venipuncture procedure, of course, hindi tayo magdi-discuss ng buong procedure, ayan, blah, 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 kayo na bahala. Dito na po tayo sa mga consideration. Itaas ang level ng karunungan. Pagdating po sa gauge ng needle, color coding ng ating needle, guys, always remember, the larger the gauge, the smaller the bore diameter. Mas mataas na gauge, mas maliit ang butas. Okay? So the standard is 21 gauge, no, especially for adult venipuncture. Ito po yung standard natin, 21 gauge for adult venipuncture. Pero pag ang tanong naman po sa inyo, itaas ang level ng karunungan, paano pag ganito yung tanong? Lumabas ka sa chemistry, pediatric patient. Pag pediatric patient, guys, ang pinaka-recommended is 23 gauge or 22 gauge. Pero mas best answer ang 23 gauge. I repeat, pag standard po, walang standard, ibig sabihin kasi pag standard, adult talaga. Sa HEMA po, ito kasi na, sa HEMA kasi meron tayong pediatric hematology, meron din tayong pediatric hematology and the standard hematology. Medyo magkakaiba ng consideration yan, magkakaiba talaga. Pag tayo, medtech, mas concern natin yung adults. Most of the time, yung nasa discussion ng libro, most of the time, adults yan. Adults po ang dinidiscuss dyan. Okay? Pero kung maging specific ang examiner, yan, yung pagtatanong specific, pediatric, no, population, patient, guys, ang sagot nyo naman, pag may word na pediatric or newborns, infants, less than 1 year old, no? 23 gauge po. Pero kung ang tanong sa inyo walang nakalagay na adult, walang talaga, what is the standard gauge of needle used? Ang sagot naman po, 21. Okay? Another recall, of course, ang bevel, upward position, di po pwedeng downward position. Length of the needle, 1 inch. Although ang range po 1 to 1.5. Pero bakit nga ba mas preferred ang 1 inch? Ang sagot po, pag tinanong kayo, bakit nga ba mas preferred ang 1 inch? Kasi mas makokontrol mo siya. Better control. Mas madali mo siyang i-search, makontrol. Lalo na kung gusto mo mag-search. Okay? Unlike sa mas mahabang needle, mas mahirap siyang i-control. For the angle, guys, of venipuncture, the standard is 15. 15 po ang pinaka-standard. Venipuncture po. Hindi po arterial puncture kung anong puncture. Venipuncture 15 or range 15 to 30. For the tourniquet application, na dami lumabas nito sa board exam, ang standard po, it should not exceed 1 minute. Pero may isang recall sa board exam, na wala pong 1 minute sa choices nila. As in, walang 60 seconds or wala pong 1 minute. Ang sagot naman, guys, 2 minutes. Tandaan nyo kung walang 1 minute, pwede pong 2 minutes. Now, ang ating pong tourniquet application, lagi po siyang mas mataas doon sa collection site. Hindi po pababa, above, 3 to 4 inches above the collection site. Now guys, take note na lang, for the proper application of tourniquet, okay, allow me to share my my picture, wait lang. For the proper application of tourniquet, guys, kailangan wait lang po nag-open siya. Wait a minute, kaping mainit. For the proper application of tourniquet, guys, kailangan po, wait lang, asan na ba yun? Nawala. Saan ba yung picture ko? Sorry. Anyway, kailangan po, yan ay naka-ribbon-like. Naka-ribbon-like po siya And, okay? Malito. Hindi po yan, blood pressure cup yan, pag alternative sa tourniquet. Mali din po yan. Hindi po tayo
Pag gumamit ka ng BP cuff as an alternative for tourniquet, guys, hindi po sa ulo, okay? Or hindi po sa leeg. Tandaan niyo po yan. Anyway, guys, pag tayo po ay tourniquet ang ginamit natin, dapat po ribbon-like and ang loose ends, yung dulo na ang pinakadulo niya, it should be facing upward. I repeat, ang loose ends should be facing upward. Ay, okay, nandito yan, nasa baba ng notes. Ito po, ayan ha, ito po, nasa notes niyo yan. Ang atin pong loose ends, okay, loose ends should be facing upward. Di ba pag hindi ko ma-demo sa inyo, wala akong tourniquet dito eh. Okay? Di ba pag nagto-tourniquet tayo, di ba meron yung dalawa na loose ends? Alam niyo yung loose ends? Ayun. It should be facing upward, hindi po downward. Why? Mako-contaminate at maghihinder siya sa collection. Okay? Yes po, pwedeng makontaminate. Paano pag contaminated yung tourniquet nyo? Tapos yung loose ends yun, dun, di ba, nag-antiseptic kayo. Nilinisan mo yung yung mismong site, tapos dumikit doon yung loose end. Eh di yung nangyari na contaminate, di ba? So dapat po facing upward. Recall po yan sa board exam. As in legit po yan. Now another recall sa board exam, guys, ito pinagtalunan. Kailan i-release ang tourniquet? Okay, kailan i-release ang tourniquet? Ulitin ko po, pwede pong alternative or pag wala po yung tourniquet, not available siya, pwede pong gamitin ang blood pressure cuff. At utang na loob at labas, hindi po sa liig yan i-tourniquet. Okay? Hindi po. Now, tapos, pag gumamit ka ng blood pressure cuff, dapat po meron lang siyang standard pressure. The standard pressure is 60, although ang range natin 40 to 60, pero may mga recall po tayo sa board exam. Recall po sa board exam noong March 2023, copy-paste po sa libro ng Rodax. How about pag obese ang patient? Paano pag obese patient? Ano po dapat ang mismong, yung pressure, no? Yung pressure ng blood pressure cuff natin. Pag obese ka, guys, 40. Lumabas po yan sa board exam. No? We have 40 mercurial millimeters in mercury or mercurial atmospheric pressure. Okay? Now, pag sakali naman ang tanong sa inyo, IV method. Sino nakakaalala? IV method, IV bleeding time. Pag IV method sa bleeding time, ilan dapat ang pressure ng ating tourniquet or ng ating blood pressure cuff? Anyone? Mga question po to sa board exam. Lahat po to ng binanggit ko sa inyo, lumabas yan sa board exam. 40 pa rin. Okay? 40 pa rin po. Pag may tanong or may word na IV, 40. Pag may word na obese, 40. Pag standard ka, may word na standard ka, 60. Pag may tanong po or ang word na ginamit ay range, 40 to 60. Okay? 80? Hindi po 80. 40 to 60. Sundin po natin yung libro. Tsaka yan po yung answer sa board exam. Yan po yung pinaka-answer sa board exam. Okay? Nasa Rodax po yan, mga RMTs. Now, anyway, ito na nga po. Kailan i-release ang K? Dalawa ang sagot. Ito po, pakipicturean. Wala sa notes nyo, paki-screenshot. Pinagtalunan ito March 2023. There are two possible answer. Okay? Hanapin natin. Ito pala yung isang recall. Ito pala nabanggit ko sa inyo kanina. The specimen for newborn screening. Ito po yung pinakatamang sagot. Blood spot. Alternative answer dyan, capillary blood. Kung wala pong blood spot, capillary blood. Mas tama po ang blood spot. Okay? Tapos, ito po yung isa pang recall. What is the ideal characteristic of needle used in venipuncture? 21 ang pinaka-best answer. 1 inch ang pinaka-best answer. Diba? For better control. Kung mapapansin nyo, halos lahat tama, no? Parang pag pinansin mo, parang magkakadikit yung sagot or mayroong dalawang tama. Ito nga tama din to eh. Tama din yung B. Pero guys, sa board exam, ganyan talaga eh. Meron talaga yung dalawa or tatlong tama. Always choose the best answer. Okay? Letter A. So, nakakasunod po ba mga RMT? So, ito po, another recall. What is the correct time for application of tourniquet? Sabi ko sa inyo kanina, kung wala po ang 1 minute, kung wala ang 1 minute, recall po yan. That is the exact question sa board exam and choices. Kung wala pong 1 minute, you can answer, no, 2 minutes. Kung wala, may word na kung wala sa choices. Next, ito naman po, may 1 minute. Siya yung tamang sagot. Siya yung tamang sagot kasi nga may 1 minute. Okay? Now guys, ito yung recall
pinagtalunan po ito, 2 beses po ito lumabas sa board exam. Naalala ko to, sumikat pa to, kumalat pa to sa Twitter. Kailan daw dapat i-release ang tourniquet? 2 ang sagot. Kung wala pang dugo na nandiyan, na nakolekta, wala pang dugo, kagaya nito, okay? May recall sa board exam, kung wala pang dugo, i-release mo ang tourniquet, no, whenever there is blood flow. Sabi po yan, mga references natin like Trodax, Sturgeon, McCall, okay, Henry's. We need to release the tourniquet as soon na meron pong blood flow or backflow. Okay? Pero, ito kasi ang lumabas sa board exam, nandun yan sa coaching namin, tinuro ko sa student yan. Ang tanong kasi sa board exam, reference nila WHO, when do we need to release the tourniquet if there is sufficient blood already collected? Meron na daw dugo na na-collect. Yun yung term talaga guys, statement na ginamit ng examiner. Naku po, nasa WHO lang pala, pwede nyo makita sa internet. No? If there is already sufficient blood, may dugo na. Meron na, dumaloy na yung dugo. Hindi nga dumaloy, nakadaloy na. Nakadaloy na yung dugo. Meron ka nang nakolekta. Siyempre, ang sagot naman dyan, before withdrawing the needle. Guys, sa board exam, ganyan talaga. You need to adjust according to the question and choices. Diyan din po, yan yung edge din ng top notcher. Sabi ko nga sa inyo, if you understand the question, you are already 50% of getting the correct answer. Totoo po yan. Intindihin yung mabuti ang tanong. Okay? So anyway, print screen, screenshot, anong bang bahala kayo kung anong gusto. Huwag nyo na isulat, matagal. Okay? So magbe-break tayo ng mga 10. Okay, mga 10. Magbe-break po tayo. Next naman guys, other information, kayo nang bahalang mag-memorize dyan, especially sa mga waste disposal, special consideration, bawal po talaga pag may mga kanula, merong fistula. Now ito po, lumabas din this last March 2025, okay? So ano pong gagawin pag ang pasyente nyo ay may IV line, naka-IV line? So ang gagawin nyo una, opposite side kayo mag-collect. Kung isa lang yung IV line. For example, right hand siya, meron siyang IV line dito sa right arm or right hand, bawal po yan gamitin. So sa kabila kayo mag-kolekta. Pero paano pag both arms? No? Pareha po merong IV line. So of course, you need to stop the IV line. Sino po ang mag-i-stop? Hindi po pala kayo, sorry, nurse. Nurse po, tinanong po yan sa board exam. Tinanong po pala yan sa board exam, sino daw po yung allowed to stop the IV line? Nurse po talaga. Sila, hindi po medtech. Unless na lang, pero hindi talaga eh. Unless na lang kung ikaw ay may certificate, no? Na pwede ka, marunong ka, or nurse ka, or dati kang nurse na medtech ngayon, basta nurse po. Nurse, mga RMTs. And then, discard the first few ml and collect sample. Ito po yung nasa choices ng examiner. Which is correct daw regarding daw sa pag-collect ng dugo sa patient na may IV line. Dapat po below. Below. Huwag malito. Yung tourniquet application above the venipuncture site. Yung pag-collect ng dugo sa patient with IV line below the IV line. Okay? How about naman sa mga patient na nag-undergo ng surgical removal of breast? Mastectomy. Ibig sabihin, nagpatanggal ng suso. Okay? So, opposite arm pa rin kung isa lang yung pinatanggal. Pero parang pangit pag isa lang yung pinatanggal, no? Parang hindi na pantay. So guys, kung dalawa yung pinatanggal sa kanila, okay, kung dalawa na yung pinatanggal sa pasyente na yan, as much as possible, avoid po mag-venipuncture. Mas recommended po mag-skin puncture ka. Pero kung gusto mo talagang mag-venipuncture, huwag kang gumamit ng tourniquet. Okay? Tourniquet. Nakakasunod po ba mga RMTs? So that's all po. So ito po, for reading purposes na lang yan, yung mga other information na nakalagay dyan, yung iba dyan, common sense na lang, anong dapat mong gagawin pag ganito yung mga problema, and so on and so forth. So ulitin ko, ang tourniquet application, ribbon, and it should be facing upward yung kanyang loose ends. Hindi po facing downwards. Okay? Now guys, yung mga possible complications, ito sa level ng karunungan, nagyan ng 3 puso para sa 3 letra na inyong pangalan. Maniniwala ba kayo sa akin na sikat po itong table na to, itong table pa lang na to, ilang beses yung tinanong noong 2018, 2019, and even noong 2021. Pero ngayon, wala, hindi na siya nagtatanong. Pero guys, pwede pa rin yang itanong sa time nyo. Remember, ang board exam, unpredictable. Kahit yung exam nyo sa school,
unpredictable. Hindi mo naman masasabi kung anong itatanong. Now anyway, just remember VCAN, vascular, infection, cardiovascular, anemia, neurological, and dermatological. Paano nila tinatanong, sir? Paano nila tinatanong? Example, which of the following is a neurological complication during phlebotomy? Ang sagot, nerve. Lumabas na po yan. Another recall, what is the most common complication? Vascular, to be specific, bruising. Tandaan nyo po, hindi na hematoma. Ang updated tayo ha, updated. Ang pinaka-updated guys, yung atin pong bruising. This is the most common complication during venipuncture. Dati po hematoma. Dati po talaga hematoma. Ngayon, mas common na ang ecchymosis. Uulitin ko, hindi ko kasi alam kung anong reference ng inyong professor. Ayan, magkakaiba tayo ng prof, magkakaiba kayo ng branch or campuses. So guys, kung board exam ang pag-uusapan, kung ang pag-uusapan natin is for MTLE talaga, ang sagot po most common, ecchymosis na. Dati kasi hematoma. So hindi ko lang alam kung anong sinunod ng professor nyo. Yun lang, hindi ko alam. So stick na lang kayo kung anong turo nila. Okay? Pero kung MTLE lang, board exam, no? Ang sagot po, bruising. Hindi ko po yung sariling gawa, hindi ko po yung sariling wordings, yan ay copy-paste mismo sa libro. Especially RODAC pong reference natin dyan. Okay? So huwag kayo malito. Ang hematoma, pangalawa na lang siya sa complication, panguna ang bruising, leakage of large amount of blood. So mas malaki ang hematoma kaysa sa bruising. Okay? At meron siyang word na swell. Basta tandaan nyo, pag hematoma may swell, mas marami ang dugo na naka-escape sa ating ugat. Pag bruising ka, small amount of blood lang yung naka-escape sa ating pong mismong ugat. So ito po ang pinaka most common complication at wala pong swelling dito. Okay? Wala pong swelling. Ang Tagalog nito pasa, mga pasa-pasa. Okay? Yung bruising. Now anyway, marami pa pong recall dito. Kayo nang bahala, lagyan ng 3 push. So para sa 3 letra ng inyong pangalan, RMTs. Papas ka, this is your year, this is your time. Graduate na ngayong July, RMT. Pero next year pa kayo magiging RMT, tama no? Kasi July kasi graduation nyo, so hindi nyo na mahabol yung August. So, next year talaga kayo magte-take niyan. 2026. Kayo pala yung mga batch 2026. Ewan ko lang kung gusto nyo tumuloy ngayong August. Okay? Pero parang alanganin, no? So guys, break na lang tayo. Gusto ko munang uminom ng tubig, natutuyo yung lalamunan ko. Meron po ba kayong mga question, clarification bago tayo mag-proceed sa next topic po natin? Okay? So ito pong mga pinakita ko sa inyo, mga exact question yan sa board exam. Ayan na, ayan. Ito pa pala yung mga records. Ayan, sagutan muna natin. Ito yung tanong noong March 2023. Yan. Ito naman sa mga other batches. Yung mga previous batches. Okay? Anong sagot nyo dito? Yan yung statement na ginamit ng examiner. Ano sagot nyo dito sa number 1? Guys, pwede kayong sumagot, mag-chat. Anong eme? Ano po yung eme? Anong eme? Mayroon nang nakitang nag-chat ng eme. Eme. Ano yung eme? Eme. So, ang sagot po dito, letter B. Tama yan. Tama ha? Wag niyo pong i-release ang tourniquet, no? I mean, dapat before withdrawing the needle. Di po after withdrawing the needle, okay? Kasi pag ni-release niyo po yung tourniquet after withdrawing the needle, wait lang. Before withdrawing. Tama nga. Sisirit yung dugo, okay? Sisirit yung dugo. Ito po, anong sagot niyo naman dito sa number 2? Anong sagot niyo sa number 2? Ano sagot nyo? Walang nakalagay na meron ng dugo na nakolekta. There is no word or statement na sufficient blood or there was already a blood collected. Ang sagot po dito, RODAX na. As soon there is a blood flow. Naintindihan po ba? Alam nyo, advance na kayo guys. Tinuturo din yan sa review center. Ewan ko lang kung lahat ba. Okay? So anyway, take note, wag malito. Tourniquet application, 3 to 4 inches. Pero pag collection of blood with IV line, 1 to 2 inches below, ito above naman,
picturean niyo po ito. Pero pag nag-anchor ka ng vein, anong anchoring of the vein? Yung ipo-position mo yung vein, yung gaganito, i-anchor mo, gaganyan mo, yung igaganyan para makita mabuti yung vein. Anchoring of the vein using your thumb. Thumb po ginagamit usually dyan, thumb. Thumb po pag anchoring of the vein, below, 1 to 2 inches below the venipuncture site. Nakakasunod po ba? Kung may napindot akong phone call, hindi ko na-end yung Ano yun? Okay? So guys, meron po ba kayong another recall? Guys, another recall. Paki-picturean na lang or print screen or screenshot. Wait lang po, meron ako naririnig na si Tatay Sir Rich. Speaking of, si Sir Rich nyo po ay professor ko po before sa Olco. Hello po. Ayan. Tatay tawag ko diyan. Ayan. No, hindi ko makalimutan yung chem ba namin siya or blood bank, nakalimutan ko basta parang chem ata yun. Ay, hindi ko makalimutan yung joke niya na hepatitis, tinatawag niyang hepatitis. Hepatitis A, hepatitis B. Ayan, hello po. So guys, take note, ito po another recall sa board exam. Dagdagan niyo po ito, superior cleaning. Guys, take note, ang mas superior na cleaning, guys, take note superior cleaning back and forth. Pero ang recommended, magkaiba yan. Pag recommended guys, especially by CLSI, no? Pakitandaan, recommended. Kaya pala hindi kayo kayang mag-ingay. Nagigets ko na. Kaya pala hindi nyo kayang mag-ingay, hindi nyo kayang maging, parang kalog. Kasi meron pala kayong mga professor na nandito. Okay? Oo nga pala, no? Yan, dami palang prof na nandito. Recommended by CLSI guys, ang sagot naman po dito, circular. Okay? Circular. Guys, uulitin ko sa board exam, one word can change the answer. Or mag-iba lang yung statement, iba na po yung sagot. Yun po yung lagi kong tinuturo sa mga estudyante ko. Kaya nga po, kung alam mo talaga ano yung nasa statement na libro, yan yung sinagot ng libro na yan dapat ang piliin mo. Guys, ang reference natin dito, superior cleaning, McCall. According to McCall, if superior ang pinag-uusapan, according sa studies, mas grabe talaga yung tanggal libag, no? Tanggal talaga yung dumi, guys, pag back and forth. Pero mas recommended ng CLSI ang circular motion. Okay? Ito po yung pag-antiseptic technique, paglinis ng collection site. Okay na po ba, mga RMTs? Okay? So, tapos na po tayo dyan. Kung meron po kayong katanungan, pwede na kayong magtanong bago tayo mag-proceed sa ating blood smear, preparation and staining. Question? Meron po bang tanong? Meron po ba?